Hi, magandang araw mga ka-calisthenics or mga kapangarap ko mag-calisthenics. So, Jimar Arsenas here. So, eto, may ipapakita na naman akong calisthenics na progression na aking mga ginagawa. But before that, before natin gagawin itong mga gantong uri mga calisthenics na exhibition, no, or itong ganito, yung mga balancing, tapos yung mga paa nyo nandun sa taas. Before natin to gagawin, make sure na nakapag-stretching muna tayo, nakapag-warm up muna tayo. So lahat po ng stretching na aking ginagawa, ipapakita ko po dito sa video na ito. So eto po ang aking unang ginagawa. So una, stretch natin yung ating mga braso. So katulad yan. Tapos lipat din doon sa kabila. So mag-ano ka lang ng kahit tag 15 seconds each, no? Yan, lipat mo doon sa kabila. Pagkatapos noon, yan, doon naman sa likuran, bali abutin mo yung sa likuran mo na bahagi. Tapos magkabilaan yan. Ayan, katulad yan. So yan yung pinakaunang ginagawa ko, normally ginagawa ko, yung mga stretching para at least naman yung mga ano natin, mga ugat natin, no, o ano ba tawag yun, yung mga veins natin, no, hindi mabibigla. So kailangan mo mag-stretching. So katulad yan. So yan yung pinaka stretching ko, yung progression ng mga stretching na ginagawa ko, normally na ginagawa ko before ko ini-initiate yung ano, yung mga balancing at iba pang mga exercise papunta na doon sa plunge push-up. So yan yung rotation, shoulder rotation, tapos ayan na yung sa warm up. So normally papakita natin dyan is tag 4 or tag 3 push-up lang yan. But normally, dapat kung sa inyo, gawin nyo ng tag 10. Una, open wide, tapos yan, yung close na ano, yung normal na push-up. Tapos yan, yung diamond push-up. So, dapat ganyan yung pagkakalapag nyo. So, medyo mababa siya, no? Hindi siya diretso dun sa chest. Tapos, ayan, yung kamay nyo, naka-open wide. So yan yung ano natin, yung parang i-twist muna natin yung ating mga shoulder. Tapos dapat yun, i-practice nyo muna na ma-stretch yung inyong mga shoulder, no. Tapos dahan-dahan yung i-buhatin yung inyong mga ano, mga katawan, no, gamit lang ang inyong braso. So yan, kung makikita nyo, tinitwist ko yung ano ko, yung braso ko, para nga ma-warm up muna, no, ma-stretch muna ng maigi. Tapos yan, pag ano na, sa tingin mo handa ka na, kaya mo nang buhatin yung sarili mo, yan, practice na muna tayo ng yung tinatawag na tuck. Yan, yung tuck push-ups. So yun nga, dahil beginner tayo, ayan, yan muna. So natural, kung ano yung pinaka best mo na progression, yan muna, ayan, o. So padahan-dahan lang, padahan-dahan, at least magkakaroon yan ng improvement, no, eventually magkakaroon talaga ng improvement. So ako daily ko to ginagawa, kaya napapansin ko may mga pagbabago talaga. Katulad niya, no, nabubuhat ko na yung aking katawan, tapos iangat ko na yung mga paa ko dyan sa likuran. Yan yung tuck push-ups. So at least paano lang, pa konti-konti lang, padahan-dahan, huwag kayong mawala ng pag-asa. Yan, at least kaya nyo nang buhatin yung inyong mga katawan. Yan yung pinaka natin, yung pinaka first na goal natin, yung kaya nyo buhatin ng inyong katawan. Tapos yan, pag kaya nyo ng ganyan, taas nyo ang inyong mga paa, dahan-dahan din. Again, hindi to bigla, dapat ginagawa nyo to, kung depende sa inyo kung ano yung mas prefer nyo. Ako, ginagawa ko to daily. So before ako trabaho or papasok sa trabaho, pero naliligo muna ako bago ko to ginagawa, no, para at least hindi na tayo makakaiwas tayo sa mga pasma-pasma, no. So yan,
Pagka ano din gabi, ginagawa ko rin pag gabi, mga siguro mga 9 PM or mga 2 hours after kong kumain, 2 to 3 hours after kong kumain, ginagawa ko rin to. Ayan so dahan-dahan na makukuha mo na yung balance mo, tapos itangat mo yung mga paa mo. At least may mga progression ka or may mga yung mga improvement ka na nakikita. Katulad niyan yung ginagawa ko. Dati hindi ko yan nagagawa. Pero dahan-dahan na ginagawa, nakukuha talaga. Tapos yan, yung katulad niya na push up, yung diving push up or dive na push up. Bali yan, raise mo yung or mo yung extend mo yung pinaka mo, yan, braso mo, tapos yan. Kung maaari mo yung noo mo. Yan, kumbaga i-touch mo doon sa floor yung noo mo. Ganyang klase na na push-ups. At least ma-exercise yung inyong mga braso, no. At least makakuha kayo ng ng good na foundation. Kasi yun yung pinaka-fundamental mo. Ayan binabalik ko na naman yung tuck push-up. So yan kasi yung pinaka natin, kumbaga basic na natin, level natin papunta doon sa sa advanced level, which is yung plank push up. So eto din yung iba pang mga stretching na ginagawa ko. Ayan, so nakatayo ako dito. Yan, makikita nyo kung ano yung mga ini-execute ko na stretching para at least again hindi mabigla yung ating mga mga kasukasuan natin, or yung mga veins natin, Dapat may proper stretching ka talaga na ginagawa. So kahit anong klase na stretching na mas mas prefer mo. Pero ako, ito yung stretching na ginagawa ko. So at least 15 seconds or 15 minutes, 15 minutes, sorry, 15 seconds or 30 seconds, ayan, each, so ayan, katulad yan. So yan yung sa likuran, tapos naman sa kabila, bali lipat naman sa kabila pagkatapos ng timer niyan. So dapat talaga again, dapat nyong tandaan, safety first palagi yung ginagawa natin dito, bago natin i-initiate yung ating mga ginagawa na calisthenics workout, kahit anong uri ng yung stretching na ginagawa mo. Pero mas maganda, I highly suggest mag-research din kayo sa mga katulad ko na mga beginners dyan. Mag-research din kayo sa mga kung ano yung mga tamang progression, sa mga step by step na progression, stretching up to warm up, Ito yung mga ginagawa kong mga, again, warm up ko. So nagamit ko rin dito yung sa mga basic na sa martial arts ko, background ko sa martial arts na mga stretching. So at least man lang na din na stretching or na pa natin, kumbaga na pag utilize pa rin natin yung mga iba pang mga ideas natin na pwede natin combine. So it's a combination of stretching from the martial arts and also a combination of the calisthenics workout din, calisthenics na stretching. So ayan, yung wide push-ups. So isa yan sa pinaka dapat nyong i-master. Tapos yan, yung close na push-ups. Tapos yung diamond push-ups. Again, I highly suggest dapat makuha nyo yung tag 10 na push-ups nyan. At mayroon pang different varieties of push-ups. Tapos ayan, kung may ganyan kayong klase ng mga equipment yung ginagawa ko or yung ginagamit kong ganyan, mas maganda din para at least makuha nyo, mas madali nyo makuha yung yung tuck push-ups, So pwede rin kayo magawa ng improvise, but make sure na safety, again, I highly suggest talaga yung safety talaga, Ayan, yung progression ng tuck push-ups din na ginagawa ko, ililift mo yung katawan mo para at least ma-familiarize mo yung bigat ng katawan mo. At least
hindi ka na mahihirapan na i-adjust. Tapos yan, dahan-dahan mo nang kunin yung iyong balanse ng iyong katawan. Kasi eventually yan, pag naitangat mo na yung paa mo, nakuha mo na yung exact na balancing mo, for sure, hindi ka na mahihirapan yan na makuha yung pinaka goal natin, yung plunge push-up. Tapos yan yung tinatawag din na kumbaga frog na na push-ups, no, or frog na balancing, no. Ayan, so parang palaka. So yung tuhod at siko nagpang-abot. So ganyan, dapat kunin niyo yung pinaka center of gravity nyo, yung pinaka balance nyo, para at least hindi kayo mahulog or kumbaga ma-out of balance. So guys, yan muna for today. Again, shoutout sa lahat ng mga beginners dyan, na mga kapangarap kong mag-calisthenics. At enjoy lang po for watching this video. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, please huwag nyo kalimutan mag-hit ng subscribe button at mag-share at mag-like para din palagi kayong updated sa bago kong calisthenics video. Thank you so much again and have a great day po sa ating lahat. Ingat po kayo palagi mga idol. Bye for now.